Nagpasya siyang gamitin ang kanyang kakayahan animal instinct, na namangha sa kanyang artifact habang minamap niya ang lugar gamit ang mga vibration sa mga dingding, na isang kasanayan sa echolocation. Napabuntong hininga siya, sinabing hindi siya magugutom bilang isang adventurer, at nagtanong kung kailan niya ito sinimulan. Nagsimula siyang mag-explore sa 12:00 dahil kung gusto niyang makasabay sa kanyang pamumuhay dapat man lang ay kaya niyang pamahalaan ang ganito, pagkaraan ng ilang distansya, walang lumitaw na halimaw, na ikinagulat niya dahil may darating. Kadalasan, pagkatapos nitong malalim sa isang piitan, nagtaka siya kung paanong wala silang nakita dahil kung may mga halimaw doon, dapat ay narinig niya man lang ang pintig ng kanilang puso. Nagsimulang gumalaw ang mga ugat sa likod niya. Alam ni Memento na may sasabihin lang siya tungkol dito, at pumayag siya. Matapos makita ang isang higanteng halimaw ng puno, dahil tama siya, tinanong niya kung sino ang nagsabi na ang labis ay maaaring maging isang problema din. Iniisip niya kung halimaw din iyon, at ipinaliwanag ng kanyang artifact na ito ay root rigor, at tinanong niya kung ang ibig sabihin noon ay makikita siya ng lahat ng ugat sa paligid niya bilang isang kaaway. Iminungkahi ni Memento na makabubuting huwag na nilang hawakan ang mga ugat na ito ngayon. Napagtanto niya na hindi siya nakakakuha ng anumang tibok ng puso dahil wala. Nang hindi niya namamalayan ang piitan, siya ay nagbabantay sa mga hayop at halimaw at napagtanto na marami pa siyang dapat matutunan. Biglang inatake siya ng mga ugat mula sa itaas, ngunit nakatakas siya sa pag-atake sa pamamagitan ng pagmamadali, kahit na marami sa kanila ay medyo madaling harapin. Pinutol niya ang mga ugat gamit ang kanyang espada, at pagkatapos ay may iba pang mga ugat na lumapit sa kanya mula sa likuran at buhol-buhol sa kanyang paligid, na naghihigpit sa kanyang mga aksyon. Sinabi ni Memento na patuloy pa rin siyang nanggigil dito. Ngunit nagulat sila nang bigla nilang makita ang mga ugat na tumatagos sa kanyang mga braso at nagtaka kung ano iyon. Binalaan siya ng artifact na huwag hawakan ang mga ito. Iniisip ni Stek Alter kung iyon na ba ang oras para sabihin niya na nag-aalala ang bida habang ang mga ugat ay tumutulo sa kanyang dugo at sinisipsap ang kanyang dugo palabas. Nagsimulang magkaroon ng kahulugan ang lahat sa kanya habang nagtataka siya kung bakit namumula ang mga ugat na iyon, na marahil ay dahil lumaki ang mga ito na tumatagas sa dugo. Ang mga ugat na iyon ay naghuhukay ng mas malalim, na nagdulot ng hindi matiis na sakit para sa kanya, kaya ginamit niya ang kanyang kakayahan sa crosswind, na inilihis ang landas nito at sinira ang mga ito sa isang simpleng suntok. Nagulat si Memento. Dahil ang kasanayang iyon ay hindi sinadya upang gamitin ng ganoon, ngunit hindi bababa sa ito ay nagligtas sa kanya mula sa pagiging maalog. Galit na galit sa kanya ang bida dahil sa pagtawag sa kanya ng maalog at minumura ito, dahil baka matuyo siya kung hahayaan niyang muli siyang magbantay. Ito ang panahon para medyo magseryoso siya, at gumamit siya ng bowl ang apoy dahil wala nang mas mahusay kaysa dito laban sa ilang mga puno. Ang fireball ay isang spherical, naglalagablab na projectile na nag-iwan ng bakas ng apoy at maaaring pahusayin gamit ang dagdag na mana. Inihagis niya ang bowl ang apoy na iyon patungo sa mga ugat at nagulat siya. Bagamat alam niyang matindi ang apoy laban sa mga halaman, ito ay masyadong epektibo. Pinaalalahanan siya ni Memento na tiyaking maa-absorb niya ang lahat ng mana sa kanyang paglabas, at pinatunayan niya na parang oras na para lamunin ang lahat ng bagay sa kanyang landas. Hindi nagtagal, lumitaw ang napakalaking usok sa labas ng piitan, at lumabas siya ng piitan gamit ang scroll. Natutuwa siya na naalis niya ang piitan at sinuri ang kanyang mga istatistika, na nagpakita ng pagtaas sa limitasyon ng mana ng Memento Mortem mula 150 hanggang 252. Nagdagdag din ng mga bagong kasanayan, na kinabibilangan ng reflective scheme. Muli niyang sinuri ang ilan sa mga kakayahang ito, ngunit ina-unlock niya ang mga nakatagong kakayahan ng artifact. Siya ay sumipsap ng isang artifact.
Ang kanyang kasalukuyang nakaimbak na mana ay humigit kumulang 4,000, at wala siyang sapat na mana upang i-unlock ang kanyang mga bagong kasanayan. Wala siyang magawa ngayon at sinubukang gisingin ang kanyang artifact, ngunit naalarma siya nang bigla niyang naramdaman ang presensya ng isang tao doon. Mabilis siyang lumapit sa kanya at inilagay ang kanyang espada sa kanyang leeg. Natigilan siya nang makitang muli si Ilayana, ngunit wala ito roon para makipag-away. Sagrado siya, dahil akala niya ay naghahanap siya ng rematch. Kaya't binawi niya ang kanyang espada at tinanong kung bakit siya naroon. Iniisip niya kung naroon ba siya para kunin ang kanyang mapa at tiyakin sa kanya na ibabalik niya ito pagkatapos niyang gawin ito. Wala siya roon para sa mapa, dahil kaya niyang itago ang lahat ng kinuha niya sa kanya, at lumuhad siya sa harap niya dahil kailangan niya ng isang bagay pabalik sa kanya. Nagtaka siya kung ano ang gusto nito mula sa kanya, na nagpaluhod sa kanya sa harap niya, at hiniling niya ang kanyang palawit. Kinuha niya ang pendant sa kanyang bag at inisip kung ito ba ang tinutukoy nito. Nang may tumawag sa pangalan niya. Lumitaw ang kanyang kasama, at natutuwa silang maayos siya. Ipinaalala nila sa kanya na, bilang napagkasundoan nila, kailangan nilang lumipat bilang isang grupo. Nakita nilang hawak niya ang pendant niya at nagtaka sila kung bakit nasa kanya ang pendant na iyon, pero sinuntok sila ni Ilyana, at lumuhad sila. Tinanong nila kung bakit niya ginawa iyon, at ang main ay medyo nalilito. Sa gitna nito, lumitaw ang lahat ng mga alaala nang sa wakas ay nagising siya at nagtatanong kung ano ang nangyayari. Muli siyang lumuhad sa harap niya at hiniling na ibalik niya ang kanyang pendant, na parang gagawin niya ang anumang kapalit. Naisip niya na napakawalang muwang niya, dahil hindi niya alam kung anong uri ng bagay ang maaari niyang hilingin sa kanya, at tinanong niya kung magiging isa rin siya sa mga masasamang tao. Hindi niya akalain na sasabihin sa kanya ng isang masamang tao ang mga bagay na iyon, dahil iniligtas pa niya ang taong iyon at hinayaan siyang mamatay kapag nalaman niyang isa itong kriminal, kaya naman hindi niya akalain na maling tao ang gagawa noon. At pinagtibay niya na maaari nilang sabihin na ito ang kaso. Nagtanong siya tungkol sa pendant at kung bakit ito mahalaga sa kanya, ngunit hindi siya nito sinagot. Dahil ayaw nitong sabihin sa kanya na napakahalaga ng pendant sa kanya, pumayag itong ibalik ito sa kanya. Ngunit mayroon siyang isang kondisyon, na sinabi nitong sabihin sa kanya, dahil sinabi na niyang gagawin niya ang anumang hilingin niya. Sinabi ng bida na ang kanyang layunin ay sirain ang bawat piitan sa kagubatan, na ikinagulat niya. Gusto niyang tulungan siya nito, at kapag naabot na niya ang kanyang layunin, ibabalik niya ang pendant na ito sa kanya at hihilingin ang kanyang opinyon. Gusto niyang makasama siya para makaiwas siya sa mga duwende habang nakatingin siya sa piitan, at kung masumpungan nila ang mga ito, sisiguraduhin niya ito. Masasabi niya kung ano ang gusto niya, na siya ay kanyang alipin, na dinadala siya nito para sa interogasyon, o sabihin ang anumang gusto niya. Gusto niyang tulungan siya nitong maiwasan ang mga pakikipag-away sa mga duwende sa hinaharap. Baka magkita sila sa daan, at pumayag siya. Nag-abot siya ng isang sulat sa kanyang kasama na nagsasabi na siya ay aalis ng ilang araw, kaya kung magtanong ang mga matatanda, dapat nilang sabihin sa kanila na nagpunta siya upang mag-scout sa isang napakalayong lugar at hindi sila dapat mag-alala tungkol sa kanya. Ang kagubatan ay naging tahanan niya hanggang sa maalala niya, at ang kanyang lola ang nagpalaki sa kanya at nagkwento sa kanya ng maraming kwento. Mayroong isang bagay na palagi niyang sinasabi tungkol sa mga tao. Ang mga tao ay mga nilalang ng kasakiman. Hindi sila maaaring tumigil sa wala upang makuha ang gusto nila, at sa lahat ng mga tao na nakita niyang nakikipagsapalaran sa kagubatan, walang nagbigay sa kanya ng dahilan upang maniwala kung hindi. Sa unang pagkakataon, may ipinakita ang taong ito maliban sa kasakiman. Kakaibang katahimikan ang namagitan sa kanila, na ikinahihiya niya, at naisip niyang kung gusto niya itong patayin, dapat na lang niya itong gawin.
Namangha si Memento dahil malapit na silang magpatayan, ilang minuto lang ang nakalipas, kaya mas kakaiba kung magsalita na parang walang nangyari. Pumayag ito, tumingin sa kanya, at humingi ng paumanhin sa pagpilit nito na sundan siya. Sinabi niya na hindi siya sigurado kung siya ay isang tao, ngunit hindi niya alam kung ito ay isang mabuting tao din. Nagtataka siya kung bakit gugustuhin nitong linisin ang mga piitan sa paligid, at kahit na naisin niya ang kayamanan at mga artifact ng piitan, walang dahilan para hanapin sila ng tao doon. Pagkatapos ng lahat, mayroong hindi mabilang na mga piitan sa labas ng kagubatan. Napabuntong hininga siya ngunit hindi niya maipaliwanag sa kanya ang dahilan, dahil medyo komplikado iyon. Hindi niya alam kung ito ba ang dapat niyang sabihin sa ibang tao, kaya tahimik itong sumunod sa kanya. Makalipas ang 4 na araw, bumababa siya sa piitan. Alam niya na ang piitan ay hindi masyadong malalim na hindi niya kaya, ngunit ito ay dinisenyo sa paraang mahirap dahil ito ay isang matarik na bangin. Namangha siya, dahil mayroong lahat ng uri ng piitan sa madilim na kagubatan. Ngunit nagulat siya nang makarinig siya ng ingay at tumingin doon. Sa pagkakataong ito, inatake siya ng mga surot. Naalerto siya at naisip na ang ilang uri ng mga halimaw ay mapapamahalaan hanggat pinupuntirya niya ang mga kasukasuan. Tinutukan niya ang kasukasuan ng surot at pagkatapos ay sa ulo nito. Napatingin ako kay Aliana, na nasa kabilang side, at tinanong kung ayos lang siya. Ang kanyang mukha ay namutla, at inalerto niya siya na ang isang higanteng langgam ay umaatake sa kanya, ngunit siya ay tumalon at inatake ito sa halip. Pagkatapos niyang gawin ang halimaw na iyon, nagulat siya sa isa pang malaking bug na lumitaw doon, ngunit lumitaw si Stitch at sinipa ito pabalik. Ang higanteng langgam ay nagalit at sinisigawan sila. Nagsimula siyang gumawa ng mga bowl ang apoy at inutusan siyang manatili sa likuran niya. Inutusan siya ni Memento na sunugin ang mga sinumpaang halimaw na iyon upang maging abo, at itinapon niya ang bowl ang apoy patungo dito at sinunog ito. Laking gulat niya nang makita niya ito at inisip kung sino ang taong iyon at kung naglalaro ba ito noong lumaban siya. Gusto ng bida ang amoy ng pagkasunog nito. Tinanong niya siya kung gaano karaming mga kasanayan ang maaari niyang gamitin sa isang artifact lamang. Hindi siya sigurado tungkol dito, kaya sinagot niya iyon ng halos 10 kasanayan. Iniisip niya kung kinailangan pa nilang mamatay ng ganito, hinaharangan ang pasukan ng walang dahilan. Agad silang hamarang sa daan upang pigilan ang pagkalat ng apoy sa loob, na medyo kahanga-hanga. At nagtaka kung bakit gagawin ito ng isang halimaw at sisipain sila para gumawa ng paraan. Alam ni Ilayana na maaaring medyo huli na para magpaliwanag, ngunit ang pangalan ng piitan na ito ay Smolbing. Gaya ng nakikita niya, ang mga pangunahing naninirahan ay mga insekto, pangunahin ang mga langgam. Maliban sa ilang partikular na lahi, karamihan ay may matigas na loob. Itinuro niya sa kanya na kailangan nilang pumunta dito at ginamit ang sinumpaang pagkain sa mga patay na halimaw na iyon. Kaya nagtanong siya kung ang lahat ng artifact ay may ganoong kakayahan. Hindi niya iniisip na magagamit ng ibang artifact ang kasanayang ito at nagtataka kung ito ay kakaiba. Ang pagsipsip ng mana ay likas na naiiba sa simpleng pagpapakawala nito, na nangangahulugan na ang kanyang artifact ay maaaring ma-access ang isang bagay na mas primordial, tulad ng kaluluwa. Ipinaliwanag niya na ang kanyang artifact ay maaaring sumipsap ng mana mula sa halimaw, ngunit mula lamang sa mga patay. Hindi ito nakakapinsala sa mga tao, ngunit maaari rin itong sumipsap ng mga artifact. Hindi niya akalain na hindi ito nakakasama ng mga tao at inutusan itong sumunod sa kanya. Nagtaka si Memento kung bakit hindi siya sumasagot at kung pumayag ba ito sa kanya. Ito ay hindi tulad ng siya ay nagpasya na kasama at sumunod sa kanya, ngunit siya ay nagtanong kung maaari niya itong pagkatiwalaan, kahit na huli na para itanong ito.
Namangha ang kanyang artifact dahil wala siyang choice kundi sundin siya, at pumayag siya, kaya naman tahimik siyang sinundan siya. Medyo malalim sila at nagtataka kung bakit nagkakagulo. Salamat po sa panonood.